Okay, to next part naman guys, pag may settlement na yung ah pag may settlement na yung mga support natin. So pag may settlement, ibig sabihin, nag-sync lang yung mga support reactions natin. Okay, magkaiba to dun sa may PowerPoint pala guys, pero try nyo lang yung sa may PowerPoint. Similar lang din naman sila, pero magkaiba lang ata kasi yung isa. Ang difference kasi nila yung sa may point E ata nagkaroon din siya ng settlement. Okay, ganito lang siya pag imagine niyo guys. Di ba? Pag nagkaroon ka ng settlement or parang nagsag siya, anong mangyari? Yung sag na yun ay caused by an additional moment. So imaginein mo ngayon, meron kang moment dito sa may right side. Since may additional moment sa may right side, yung fixed end moment ngayon nung left side mo, kailangang mas mataas para ma-resist niya yung fixed end moment sa may right side at saka yung additional moment. No, para hindi ka na mag-isip masyado, isipin mo na lang, basta pag nag-sync sa may right side, negative 6EI. Okay? Ito. Gets? Basta negative yan ha. Negative 6EI. Pero pag ang nag-sync naman guys ay sa may left side, yung itsura niya ay paganto, o dito yung may sag, magiging positive 6EI. Okay, meron yung 6EI guys dun sa may PowerPoint. Makikita nyo siya guys. Pero yun lang yung palatandaan. Tapos itong triangle dito or delta, yan yung magiging deflection or sag natin. So magiging reference point mo for sag guys is yung katabi niyang point. So for example, itong AB. So ang gagamitin mo reference point ay si point A. So ang distance ngayon ng sag natin ay 15 mm. Paano naman pag si beam BC? Ito yung magiging reference point mo, si beam B. Tapos, since 36 to, ibabawas mo pa tong 15. Ito lang yung gagamitin mong delta para kay 6EI. Gets ba? Basta ang reference point mo guys ay yung nasa may support mo mismo. O kahit kasi level tong point A natin, pag beam BC, ang reference point mo lang ay si point B. So, kailangan mo pang ibawas yung reference point mo. Okay, so ito lang yung kukonsider mo na delta para dun sa equation natin mamaya. Okay, o tapos punta tayo dito sa may unit analysis lang nung 6EI. Okay, yung 6EI, o di ba yung E usually na given ay GPA. Ano bang unit ng GPA? Kung ang MPa ay Newton all over mm squared, o sana ngayon natatandaan nyo na guys, pag MPa, Newton all over mm squared, si GPA is dinivide lang ng 1,000, so ibig sabihin ang GPA ay kilonewton all over mm squared. O tapos ang inertia usually na given ay mm raised to 4. Then si deflection or sag, usually naka mm yan. Then si L squared, although meter siya dito, ang gagawin lang ngayon natin dyan, magta-times tayo ng 1,000 para maging mm siya. So pag nag-unit analysis ka ngayon, ang matitira ay kilonewton millimeter. Ang gusto kasi nating unit for moment or para same dun sa may fixed end moment natin, dapat naka-kilonewton meter. So ibig sabihin yung 6EI delta all over L squared, i-divide mo pa siya ng 1,000. Okay, so ang gagawin mo lang, ito lang yung magbabago. O, di ba yung fixed end moment ni AB, pag ganito yung figure, di ba, WL squared all over 12. Tapos since AB siya, left to right siya, meron tayong negative kasi ganito yung itsura niya, di ba? Ganyan. Si AB ay negative. Tapos, since yung sink or yung sag natin ay sa may right side, ibig sabihin dapat negative din si 6EI. Paano naman kay FEM ni BA? Ano bang magbabago pag FEM ni BA? Itong WL squared all over 12 magiging positive WL squared all over 12. Pero yung sign natin ay nakabase pa rin kung saan yung sag. Kung yung sag natin ay right side, edi minus pa rin. Okay, so magiging positive kay BA pero negative 6 EI pa rin yung sa may sag natin. So punta tayo dito sa problem. Kinuha ko na yung mga FEM nung values natin guys. Para i-check nyo na lang kung tama ba yung pagkasolve. Pero kung titignan nyo lang kasi guys, from AB to BA, yung sag natin ay sa may right side. So negative, pareho yung 6EI natin. Tapos beam BC or beam CB, yung sag ulit natin ay sa may right side. Mas mababa si support C, di ba? So ibig sabihin yung sag natin ay sa may right side, negative pa rin sila. Then sa may CD, yun na yung magpapalit sila. Yung sag natin ay sa may left side. So pag yung sag natin ay sa may left side, magiging positive 6EI. Okay? Pero yung mga FEM natin,
O, depende pa rin kung anong portion, di ba? Kung AB, negative, pag BA, positive. BC, negative, CB, positive. Okay? Yun lang yun naman tatandaan nyo guys. Magbabago lang yung fixed end moment natin, tapos babalik ulit tayo kay balancing. Di ba? Parang nadagdagan na siya ng konting step kasi meron tayong settlement. Ito na yung madugo na part guys, diba? Pag sobrang haba nung problem natin. Tapos nag-stop rin ako dito, pero isa pang cycle yung kailangan dito para maging accurate talaga. O, paulit-ulit lang to guys. Inintroduce ko lang yung concept ng settlement. Ito pa rin yung magiging values natin all over, di ba? Una, kukunin mo yung total nila. Then, ano yung value na need mo i-add para maging 0 times distribution factor. Okay, so ito yung magiging values. Try nyo na lang i-resolve or i-check nyo if meron tayong magkaibang na-solve dito. Pero feel ko tama naman to kasi ito rin yung naging final answer dun sa may problem. Ewan ko lang if same kami ng table. Kasi pag pupunta nyo yung sa may kasimali guys, ang makikita nyo lang na solution niya guys, puro carryover moment. Okay, hindi niya pinakita tong mga distributed moment dito. Okay, so pag may makikita kayo dun, sobrang iksi kasi nga puro carryover moment lang yung linagay niya. So madugo tong process na to pero paulit-ulit lang siya. O, need nyo lang talaga ng focus tapos dapat hindi kayo careless sa may distribution factor at saka sa may fixed end moment. Tapos dapat alam nyo yung difference ng bending stiffness sa relative bending stiffness. Okay, punta naman tayo sa my frame. O dito sa my frame guys naman, actually pareho lang sila ng step. Ang nabago nga lang, o tignan nyo tong point D natin. Ilang beam yung nakakonect? Si DC, DE, DB, tapos meron pang BD mamaya. Okay? So, ang gagawin mo lang, same process lang ulit, di ba? Basta ang tandaan mo lang guys, lahat dapat ng letters dun sa point. So, kunwari point C, ang i-consider mo ay, sa may distribution factor niya, lahat ng nag-i-start sa letter C. Ano ba yung mga nag-i-start sa letter C na beam? Si beam CA at saka si beam CD. Gets? Okay, point D naman, ano ba yung mga beam na nag-i-start sa may D? Si DC, si DE, at saka si DB. Gets? So, ibig sabihin, magiging tatlo yung i-divide mo or tatlo yung i-add mo para makuha yung summation of K natin. Tapos, pag K, guys, huwag nyo nang pansinin if AC, CA, di ba? Basta pag K, AC is equal to, yung K ni AC, equal lang din kay K ni CA. Huwag na kayo malito dun, di ba? Tapos, ito, guys, huwag nyo rin kalimutan, usually dito kayo matatrap. Yung sa may inertia. Baka na-consider mo, ay baka constant lang yung I. Pero tignan nyo dito. Yung inertia ni AC is mas malaki, ay, yung inertia ni CD at DE rather, mas malaki kay AC. So, ibig sabihin, dapat i-consider mo siya for K, mga values ni K mamaya. Okay, solve nyo na lang mamaya. Andito naman yung mga value ni K. Ito na rin yung mga FEM, kinompute ko na dati dito, para punta na tayo dun sa may steps. Kasi ito lang naman yung bago dito, guys. Yung baka malito kayo pag tatlo na siya. Okay, so meron tayong AC, CA, DC, DB, DE, ED. So, pinaghiwalay ko lang yung, or pinagsama ko lang yung mga may same letter. Si AC, wala naman siyang kapareho na first letter ay A. Si CA, ang first letter niya ay C, di ba? So, dapat sa may point C siya. Then, lahat ng tatlo na to ay D yung start, so magkakasama silang tatlo. Tapos, kung pansin nyo dito, guys, meron tayong BD na nahiwalay. O siya lang din kasi yung merong B sa pangalan niya. So, gumawa na lang tayo ng hiwalay na table. Pero ang tatandaan nyo lang dyan, guys, baka malito kayo, saka lang kayo magdi-distribute or magki-carry over moment pag same letter. So, ibig sabihin, same process pa rin, pero tandaan nyo pag carry over moment, kung sino yung magkapangalan, dun sila mag-carry over moment. So, si DB, magki-carry over moment siya kay BD. Diba? Kahit nakahiwalay siya ng table, sila kasi yung magkapangalan. So, pagdating mo sa COM or carry over moment, sila yung magsha-sharean or magdi-divide by 2. Same process ulit sa my start, di ba? Yung fixed end moment, i-add natin yung mga fixed end moment ng magkakapangalan or yung may same first letter, rather. Okay, so 100 plus negative 150, meron kang sobra na negative 50. Yung negative 50, lalagyan mo yun ng positive 50 para maging 0. Yung positive 50 ngayon, times mo sa may distribution factor para makuha tong mga values na to. Okay? O, tapos ito guys, di ba sa unang tingin, uy, 0, 0, 0 lahat. Big sabihin, mabilis lang to. O, pero titignan nyo, di ba, ang haba pa rin nung magiging table natin. O, kasi mangyari dyan guys, magkakaroon ulit siya ng moment pagdating na sa may carry over moment.
Gets? Baka maya makampante kayo dito, ay 0, 0, pwede ko na i-add lahat. Hindi guys, okay? Check nyo muna yung sa may carryover moment. Saka lang kayo mag-total or mag-check ng total kapag tapos nyo na yung may carryover moment. So, punta na tayo sa may carryover moment. O, ito lang naman yung parang nabago dito sa my frame, di ba? Para hindi lang kayo malito. So, magki-carryover moment, itong DC at saka kay CD. So, 28.571, nagbigay siya kay DC. Sila yung magkapangalan. Tapos, yung distributed moment kasi natin 0 dito. So, magiging 0 lang din tong carryover moment natin. O, next, si BIMDB at saka si BIMBD yung magka-pair. Sila yung magkapangalan. So, pag carryover moment, sila dapat yung mag-sharean. Hindi si DB at saka DE porket magkatabi. Hindi basta yung magkapangalan. Next naman, si DE at ED yung magkapangalan. So, sila yung magkakaroon ng carryover moment. Si DE papunta kay ED, si ED kasi ay pin support. So, if ever kahit may value yung distributed moment natin, since roller support or pin support si ED, dapat magiging 0 yung carryover moment. Pero si ED, meron siyang negative 150. Magkakaroon siya ng carryover moment kay negative 75. O, tapos babalik na naman tayo kay distributed moment. O, itong tatlo, sila yung magkakapangalan, di ba? Or may letter D sa unahan nila. Sila ngayon yung gagamitin mo for distributed moment. So, i-add mo ngayon si 14.286 at saka si negative 75. Tapos, saka mo kunin kung ano ba yung value dapat na i-add mo para mag-0. Then, sila yung times mo kay 0.4, 0.3 at 0.3. Lalabas ngayon na value ay itong tatlo. O, since may value na yung DB natin, mamaya pag magka-carry over moment, meron ka ng 9.11 dito. Okay, so paulit-ulit lang siya na step guys. As in, paulit-ulit lang. Basta yung carry over moment, sila yung magkapangalan. Yung distributed moment, kung sino yung may first same letter. So, lahat ng may first letter na D, sila yung for distributed moment. For carry over moment naman, kung sino yung magkapangalan. Si DB papunta kay BD and vice versa. O, then punta tayo dito sa may part na to. Kung pansin nyo kasi dito, hindi magkapareho yung tatlo, di ba? Yung sa previous, dapat magkapareho. O, pero balikan ulit natin guys, di ba? Itong mga moment na to, internal moment lang siya. So, ibig sabihin, saka lang siya lilitaw kapag nag-cut ka. And dapat ang total nila ay equal to 0. So, ibig sabihin, hindi kailangan magkapareho as in, since tatlo na sila. So, yung internal moment ng tatlo na yan, guys, magkakaiba sila. O, pero ang total pa rin dapat nila equal to 0. Kaya pag meron kayong tatlong connected na beam sa isang point, tapos nakita nyo na hindi sila pare-pareho ng moment, okay lang yan. Ang i-check mo muna if pareho ba sila ng, or if yung total ba nila ay mag-equal to 0. Kasi di ba yun lang naman yung rule natin for internal moment. Dapat lahat ng internal moment na yun, pag inad mo, mag-equal to 0 or approximately equal to 0. So, pag magkaiba to, i-check mo muna if yung total ba nila ay equal to 0. Okay? Si BIMDC, BIMDB, at saka BIMDE, magkakaiba sila ng amount of moment na kine-carry. Pero since internal moment, dapat yung total ng moment nila mag-equal to 0. Pag inad mo tong tatlo, dapat mag-equal or approximately equal to 0. At same process lang ulit. Pag nakuha mo na yung mga moment na to, para makuha lang yung reaction, ikakarga mo na siya dito. Itong negative 92, since fixed support naman si AC, ito na yung magiging, ay baliktad, since negative yan, ito na yung magiging reaction natin. Next, meron pa si BD. Meron daw siyang 9.552 dito. So, 9.552 na reaction dyan. Okay, itong mga to, external moment sila pag fixed support sila. Yung iba nyo na-solve, internal moment na yon. Saka lang sila lilitaw pag magka-cut ka. Tapos consider mo pa rin yung sign for yung direction ng rotation niya. Okay, so yun yung magiging moment distribution method natin for indeterminate beams. Okay, yung kagandahan kasi dito, applicable siya for beam at saka kay frame. O yung isa kasi nating method na 3-moment equation, yun naman, for beams lang ata siya, pero mas mabilis siya compared dito kay moment distribution method. Pero dun sa dalawa guys, ako, mas komportable ako sa moment distribution method. Ako although mas mabilis yung 3-moment equation, at nakakatamad kasi mag-memorize, diba? Ito kasi, parang, ang need mo lang i-memorize ay yung fixed end moment lang, WL squared all over 12. Usually yun lang. Tapos, depende dun sa load case, konti lang sila as compared kay 3-moment equation later on. Pero may isa pa namang method para hindi nyo need mag-memorize kay 3-moment equation. Pero, kailangan yun ng integral. Nakakatamad i-gets ang integral, guys. So, dun sa dalawang method talaga, ito yung mas prefer ko kahit mas matagal siya. Kasi paulit-ulit lang naman siya, di ba? Need mo lang hindi ma-careless, same pa rin ng makukuhang sagot.
Okay? Applicable yung moment distribution method kay beams at saka kay frame. O tapos yung isa nating problem kanina, huwag niyong kalimutan pag may settlement. Pag may settlement, ang madadagdag lang ay mapapalitan yung fixed end moment natin. Saan mo yun? Ito. Diba? Meron kang i-modify lang sa may fixed end moment kapag meron kang settlement or nagkaroon ng sink or sag yung mga supports natin. O ito lang din naman yung mga formulas natin. Diba? Meron kayong copy ng formulas dun sa may PowerPoint. For moment distribution method, ang alam ko yun lang naman ang kailangan nyo. Yung may fixed end moment lang.